Hello po sa inyong lahat mga kabaryan, nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang tungkol dito sa isang lumang barya na ito na ibinebenta ng isang online seller. Ito po ay dalawang piraso na 50 centavos coin na may taong 1917. Yan, siguradong magugulat po kayo kung malalaman ninyo yung kanyang presyo dito. Pero bago po natin alamin yan ay kilalanin po muna natin ito kay Numista. Kung ano nga ba ang 1917 50 centavos coin na ito. Ayan, nakikita po natin dito yung sample ni Numista. Ayan po siya, mas malinaw yung kanyang kuha rito. Nakikita natin dito ang isang babaeng nakatayo na may hawak-hawak na isang martilyo sa kanyang kanang kamay. At sa kanyang likuran na bahagi ay ang umuusok na bulkan. Nakasulat na rin po dito ang 50 centavos at saka Pilipinas dito sa kanyang ibabang bahagi. Dito naman ay nakikita po natin dito ang isang agila na nakabuka yung kanyang pakpak. At siya po ay nakatayo dito sa ibabaw ng isang kalasag. Mababasa na rin po natin dito ang United States of America at ang taon na 1908. Pero dito po kay Kabarya ay 1917 po yung sa kanya. Kaya yan, ito po ay gawa sa material na silver at saka copper. Ayan, ito po ay 0.75 na silver at 0.25 na copper po siya. Ayan, yung mga ganitong lumang barya ay meron po kasi silang taon na nasa 1907 hanggang 1921. Kaya ganito po yung kanyang itsura sa kanyang gilid. Reeded po siya. Ayan. At minted po ito sa dito mismo sa Pilipinas at saka sa bansang United States. Kaya ayan, yung may S ay kapag may nakita po tayong S dito na mint niya, ibig pong sabihin ay minted po siya sa bansang United States sa San Francisco. Kapag wala, it's either dito sa Manila or sa Philadelphia. Yan, bansang United States na rin ang Philadelphia. Kaya yung kay online seller po rito ay makikita po natin na meron po siyang mint dito na letter S. Yan, letter S dito. Nasa dito po sa katabi ng kanyang 1917 na taon. Kaya ibig pong sabihin ito ay minted sa bansang US, yan, sa San Francisco. Yan po siya. At yan, 1917 ay meron po itong mintage lamang na nasa 674,369. Yan, konti po niyan. Ibig sabihin ay bihira na po ang ganitong lumang barya. At ito ay meron po siyang frequency na 13% lamang po. Yan, ibig pong sabihin ay talagang bihirang-bihira na talaga ang ganitong lumang barya. Kaya ito na rin yung isang naging basihan kung bakit mahal yung presyo ni seller dito. Yan, 13% lamang po. Ngayon, ang presyuhan po rito ni Numista ay ayan, tanging yung very fine lamang po yung meron siyang presyo rito na nasa halagang 550 pesos. Ayan, 550 pesos. Minimum price lamang po ito. Kaya pwede pang tumaas ang presyo niyan. Depende po sa depende po sa kondisyon ng iyong lumang barya na 50 centimos 1917 na kagaya nun. Base po sa kalagayan nito or condition na ito ay medyo okay naman po siya. Ayan. May mga konting mga gas-gas lamang po siya. Talagang lumang-luma na po kasi. At medyo parang kumupas na yung mga ilang disenyo nito. Ayan, pero masasabi kong okay pa rin yan. Ayan, 1917. Ngayon ay magkano naman yung presyo ni online seller dito. At gaya ng sinabi ko kanina ay kung makikita mo yung presyo nito ay talagang ikagugulat mo ito. Kaya ayan, wag na nating patagalin at alamin na po natin yung kanyang presyo. At ayan, tama po ang inyong nakikita.
na presyo nito. Binibenta po niya ito sa halagang 100,000 pesos. Yan, napakamahal. 50 centavos, 1920 pair. Mali po ito, hindi po siya 1920. 1917 po siya. Ayan, nagkamali lamang po siguro siya sa paglalagay dito ng 1920. Very rare Philippine coins with error coins. Kaya yan, ito po yung isang dahilan kung bakit mahal yung kanyang presyo dito na umaabot ng 100,000 pesos. Kasi meron daw po kasi siyang error coin. Error na or pagkakamali sa kanyang pagkakagawa. Kaya yan, ayon po sa kanya ay sabi rito ay these two are unclean and authentic 1920 Philippine 50 centavos coin in very good condition. Ayan, besides being more than a century pair of collectibles, they have become even rarer for their errors. Kaya yan po yung kanyang pinakabasihan dito. Mas lalong naging bihira po ito dahil sa kanilang pagiging error coin. Ayan. At sabi po rito, in the photo, coin above has overs error on its lettering, particularly on the lower portion of E of America, which appears to be broken. Kaya ayan, may pagkakamali daw po dito sa lettering ng kanyang America. Ayan, yung word na America. Makikita po natin dito, ayan, na putol po yung ilalim na bahagi ng kanyang letter E. Ayan, sabi rito ay the lower portion of E of America appears to be broken. Ayan, kitang-kita naman po natin. Ayan, at kung i-check po natin kay Numista ay saan ba yung kanyang America? Ayan, dito. Ayan, dito po yung kanyang bahagi na naputol. Ayan, kung i-check po natin yan ay yan po, naputol. Kaya yan po yung isang error coin niya. Ayan, dapat ganyan yung kanyang yung nakikita natin na itsura nito, at hindi po ganyan, putol. Kaya error coin nga yan. At meron pang isa, hindi lamang yan yung kanyang error coin. Sabi dito, on the other hand, the coin below has a reverse error with the lower circle of S of Filipinas having no space at all. Ayan, wala daw space yung sa letter S ng Filipinas. Ayan, dito po sa ayan, sa kabila po ulit. Dito, ayan, mapapansin natin dito, ayan, kasi dalawang piraso rito, yung nandito sa ilalim yung may error coin. Ayan, ito po yung tama, maayos po yung Filipinas. Pero pag i-check po natin yung letter S ng Filipinas, yung nandito sa ilalim, ay mapapansin natin na yung S ay yan, yung ilalim ng S ay wala po siyang space. Ayan, hindi katulad nito. Ayan, pag i-check na rin natin dito kay Numista, ayan yung kanyang sample dito. Ayan, saan ba yun? Ayan, yung S nyo dito ay ganyan dapat. Ayan, malinis. Ayan, pero dito kay online seller ay ayan po, wala po siyang space. Kaya ayan po yung kanyang pangalawang error or pagkakamali. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam ay tumataas po talaga ang halaga ng isang barya kung pag meron itong error or pagkakamali sa pagkakagawa. Maski bagong-bago pa yan ay talagang may halaga na yan, basta yan ay isang error coin. At yan, lalo pa ito na lumang-luma tapos may error coin, kaya talagang mataas talaga ang kanyang magiging mataas talaga ang kanyang halaga. At kay online seller po rito ay ayan na nga, binebenta niya sa halagang 100,000 pesos. Kaya yung taas. The coins may be bought individually. Kaya yan, pwede palang bilhin ng tig-isa kung alin dito yung nagugustuhan mo. Yan, siguro kung pag isa lamang dito yung bibilhin mo ay siguro baka nasa 50,000 pesos. Dalawang piraso kasi, kaya 100,000 pesos yung kanyang binigay na presyo dito. Kaya ayan, syempre piliin mo na yung may error coin dito. Ayan, pero yung isa rito, yung nandito sa itaas ay yung letter E, yung kanyang may error. Yung dito naman sa ibaba ay yung kanyang letter S naman ang may error.
Kaya pareho po silang dalawa na may error. Kaya yan pong muli ang binebenta dito ni online seller na kanyang 50 centavos, hindi po yan 1920, yan po ay, ito po ay 1917. Yan, 1917 na Philippine altcoin na may mga error or mali sa kanilang pagkakagawa. Kaya po niya ito binebenta sa napakalaking halaga na umaabot sa 100,000 pesos. Pero ayon po sa kanya muli ay pwede po niya itong ibenta individually, or maski isa sa mga ito ang bibilhin mo ay ayos lang daw. Pero yan siguro ay baka kalahati siguro yung magiging presyo nito. Siguro tig 50,000 yung kanilang presyo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.